Okay, then ngayon guys, kumukulo na itong ating gata. So, ang gagawin natin, ilagay po natin itong sugar. Okay. So, haluin po natin. Then, dito guys, pwede na rin nating add itong ating kamote or sweet potatoes. So, okay. So, hintayin natin na medyo maluto itong kamote o sweet potatoes. So, gagawin natin ito, paminsan-minsan na haluin natin. Kahit humihinto tayo paminsan-minsan, pero dapat titingnan-tingnan natin, haluin natin dahil yung gata baka tumapon kasi tumataas siya Okay? So, alagaan po natin ang halo ito para yung gata niya hindi siya magbuo-buo ba. Okay? Okay, then ngayon guys, so ayan medyo malambot na yung ating sweet potato. So ang gagawin natin, lalagay na natin itong ating itong bilo-bilo. Okay. So lagay natin lahat. So ang gagawin natin, ilagay lang natin pa isa-isa itong ating rice flour balls. Okay, kaya po natin ganitong ginagawa na paisa-isa nating hinuhulog dito para maiwasan yung pagkakadikit-dikit ng ating mga bilo-bilo. So, itong pagkakagawa ko dito, medium size lang guys ha. Depende sa inyo kung gusto nyo mas malaki, kung gusto nyo naman mas maliit lang siya. Then, ibagay lang natin yung pagkat din natin ng mga sweet potatoes at saka nung langka. So, yung langka, pwedeng 4 strips or pwede rin na pa-square yung ginawa ko. Pinaghati-hati ko lang siya. Then, haluin natin. Alagaan natin ang halo para hindi magbuo-buo yung gata. Okay. Ilagay na natin itong langka para mas lumasa siya doon sa gata. Okay. So, yan. So, lagay na po natin din itong saging. Kasi madali na kasing maluto yung yung bilo-bilo. Yung bilog-bilog. So, ang last po nating ilalagay dito guys ay yung tapioca pearl. So, yun din yung magtitikan ito pag nilagyan natin yung tapioca pearl. Ngayon, kung kulang pa siya pag hindi pa siya yung malapot o medyo matikan yung kanyang pinaka-sauce, ay magtunaw po tayo ng cornstarch o yung flour at lagyan po natin para nun. Okay, lagyan natin ng vanilla extract. Okay. Yung iba, nilalagyan nila ito ng dahon ng pandan para mabango. Okay. So, hintayin natin guys na maluto yung bilo-bilo. Pag lumutang siya, so, luto na yun. Okay. So, haluin natin. Okay guys, then ngayon, ayan lumutang na siya, diba? So, luto na ito. So, dito guys, ang last nating ilalagay ay itong ating mini tapioca pearl. Wow! So, guys. So, ito, hindi na muna ako maglalagay ng tinunaw na rice flour. Kasi, pag lumamig ito, magtitiken pa po yung pinaka-sauce niya
yung gata. So, magtitigan pa to. Kaya, kasi pag masyado siyang, ano, parang hindi masarap pag masyado siya yung bang matiken. Okay. Diba, oh. Wow, ang ganda. Wow, ang sarap nito, guys. Yan. Okay, luto na siya lahat, oh. Kaya nga yung saging, minamatamis ko muna para hindi siya matunaw. Tsaka hindi siya maasim. At hindi madaling masira yung ginatan. Okay, guys. So, pwede na po ito. So, ang gagawin natin dito ay i-transfer natin sa isang serving plate. Pero, before natin kainit ito, hayaan muna natin dito ng mga 5 to 10 minutes. Para nun, makumpleto yung kanyang pagka-tiken. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos 10 to 15 minutes, so medyo nag-cool down na itong ating ginataang bilo-bilo. At nag-thickened na siya completely. So, ito yung kailangan nating texture. So, hindi ko na kinakailangang magtunaw o mag-dissolve ng cornstarch o rice flour doon sa tubig para ilagay dito. Okay, so ayan. Tama-tama. Ang gagawin natin dito, i-transfer lang natin sa isang serving plate at pwede na po natin itong serve at kainin. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkaka-share natin dito at pagkakaluto natin. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thank you po. Bye.